both speaking to God and listening for His purpose. So, nag-involve gid ay no sa duha. Ang atong pagkikistorya sa Ginoo o ang pagpaminaw sa iyang tubag. Pero ang uban bitaw sa atong ano, magbuot ta. Dili na ta maminaw sa iyang nag-ampo bitaw ko sa imo ani Lord. Dugay kay ka nagkuan, dugay kay ka nagtubag. Sumubuhat na lang gid ka kung unsa imong gusto. Di na ka maghulat sa response sa Ginoo. So, maura gid ni ang atong dalang panano ang pag-ampo. Pray. Prayer is the right decision to do and the best way you can talk to God. So, what is the possible answers of God? Nga mo ni ang atong pagdun ang iyahang pagtubag. Tulo ka buok, wait, yes, ang no, and no. So, dili kita magbuot mo. Mag-uwat kita sa response sa Ginoo. Usahay, dugay kay sa matanan. So, makuha na ta sa pagpaabot. Makuha na atong patience na pagpaabot nga dugay man kayo. So, unsa ka hinungdan, no? Basin, not sincere ka sa pag-ampo. Ug naa pa kay mga sala nga wala nimo pangayuan o pasaylo. Imo pa siyang gisikit-sikitan. Muna nalangan ang pagtubag sa Ginoo sa imo. Yes, ana siya. Yes, ang yes pud usahay bitaw no. Makahilak ta. Naabay time nga makahilak ta murag sa ato kanan diri. Murag naa man gid siguro time nga nakahilak ta. Dili ta makahilak tungod sa atong troubles, atong mga problems, atong worries, pero makahilak ta tungod sa na-answered atong prayer. Murag, nakatilaw naman gid siguro ta ani no, kay ako nakakuan man gid ko ani sa kuan nga dako gid akong yes, nga nakaambak gid ko nga yes, grabe Lord, ang imong gihatag sa ako. Tinuod to yung ingon ganina nga ang akong giampo kanira man gid unta, pero much more than ang imong gihatag sa kuha. Kaya ang akong gipag-ampo sa una bitaw, niingon ra baya gid ko nga Lord, undanga ang bisyo sa kumbana. Kung magdikit siya kaundang, tulog lang, dili lang magmaoy. Tulog lang, pero ang gihatag sa Ginoo sa ako at 22 years na kong paabot. So long wait, grabe good, long wait, 22 years kong paabot. Pero ang gihatag sa Ginoo sa ako dili alang-alang. Kaya base nung pabaghuon lang niya, pila lang ka years. So masubok ko nga, gibag-o, pero wala naman di ay. Pagbag-o, wa ko nagdahon, muwali, magamit sa simbahan. Mo Bible study, mo kanta, bisag aha ibala, di mo balibad. Ako na lang maulaw. Kay murag. Amen, amen. Murag walay kuan, wala siya no. Kinabuhi. So wala ko ta, wa pud ko kahibalo no mo support lang ko kay wala pud ko kabalo unsay commitment niya sa Ginoo. Pagbag-o niya unsa iyang commitment. So, naapoy no, mga rason ang mga dili nga no, dili maayo imong intention. Na may uban nga gaampo pero ang intention kay di man day maayo. Tubagon ba ka na sa Ginoo murag dili gid siguro no. Bisan sakto imong intention pero makadaot kanimo og sa uban nga mga tao. Dili gid hapon ang Ginoo mo say yes anak mo no gid siya. Dayon dagko ang imong kapangayoon nga dili ka kasaligan. So dili gid na ihatag sa Ginoo sa inyo. Ang example bitaw ani sa kani wait, yes or no. Na-experience gid namo dira sa College Church. Naay sa ibabaw mga manalo or kibalabag yata to. Naglubog siya 3 years. Naglubog gid siya, di siya kalakaw, di siya katindog. Ambot ug naunsa siya. So mo to nahibalan sa among kauban dito nga naay masakiton diha, tuwa nila dito. Kanang itong giblan nga mga lalahay nga mga prutas. At tuwan dito, gihaguan dyan every day, painom siya dito. Pagkasabado, kami dayon uban mi dito, magkuan sa iyaha. Nag-Bible study, o nagkanta, nagkuan sa iyaha kanta, naghatag kanta. O, moto, sige na mo, giantusan dito, ang iya giren pangayo daw is makabarug, makatindog siya. Mo gid yang gikuan sa Ginoo. So, sa iyahang sa sigin dugay gito kayo pud namong balik-balik sa iyahan nang wala ka gid ingon kay basin pud wata kay balungan nung dugay siya gitubat yung pagampo kay ngano gikondisyonan niya ang Ginoo ana siya Lord kung maayo ko kung makatindog ko makalakaw ko magpabautismo ko sa SDA mo yang ingon sumugi na yung gipanaad nga mo na iyang ginaampo nga iyang gipasalig sa mga nga makatindog. So,
Mao to pagkapila ka panahon. Praise the Lord, nakatindog siya, nakabarog siya, nakalakaw siya, naayo siya. Pagka naayo na niya, kaya kondisyon na naman po niya ang Ginoo. Nga, kuan daw, na ang Lord, gusto na ko, pangasawon ng isa sa ilaha nga katong nag-atiman sa iyaha. Ala, dito na dayon na kuan ni nga, ha? Nya, bata pa kaayo ang iyang gusto. Dili pa pwede, high school pa ba ya? So, dili gud pwede matuman ang iyang kuan. Maski ang ginikanan, dili mo sugot anak. So, ang iyaha, magpabautismo daw siya, pero pangasawon to niya ang kuan. Ang isa ka membro. So, ang mother is dili gid siya musugot. So, wala to. Wala gid siya nakapabautismo. So, sayang kayo yung kaluwasan ni, kay kalawasan na yung gusto. Sayang yun. Sayang na sayang lang ang tanan. So, number 2, God will never leave you. Hebrews 13:5, ayaw higugma ang salapi, kinahanglan makontento kamo sa unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Pero ang nahitabo, dili gid ang Ginoo mo talikod sa ako, ato pero kita mismo ang mo talikod sa Ginoo mano. Sa panahon nga hayahay ang atong paningabuhi, ug maayo ang atong lawas, makalimot na ta sa Ginoo. O sa adlaw pud nga Sabado, dili na mo simba na atoy nakuan ani na ilhan. Sa ipid ka ila pud ani. Dili na mo simba kay nakagasige lang bantay sa tinigom nga kwarta kay basin kawaton. Busy na. Ug ihap sa iyang kwarta kay matag taod-taod. Yan ang hilmon dito iyahang taguanan kung nakulangan ba. Sige nag-ihap, sige nag-ihap ko. Kami gatawagon ni muni akong kwarta, muni akong kwarta pagkasunod ipaihap na sad sa mga nang di na himo siya kasimba tungod kay bantay na lang gid siya sa iyang kwarta o sa kuan bitaw na katong kwartaha ambot lang wa na ni kay balog kinsa na ahan na padulong tong mga kwartaha. So kani siya nga pangitabo sulti na sa inyo ako aning mama. Gyud nahitabo gid ni sa among pamilya nga kini nga kwarta mo ni isulod ra sa fita nga sudlalan og biskwit. Sige ipon, bantayan na. Hangtod kadugayan yan ang daladalahon kay gihimong lingkuranan. Dayon ang uban pod, ang negosyo dili na mabiyaan. Kay ang halin income anang adlaw sayangan na. Nga uy maka-income ang ani kadako. So maski bitaw kining sari-sari store na ka-experience ni dati sa una sa tinuod lang sa katong nag-backslide kami. Dili mang gid na abli o Sabado. Pero naman dito sa likod gud sa tuan, nalikod sa pertahan, Paul, papalita sa tadihag Milo. Papalita sa tadihag kuan. Unya mo, may unya na lang hapon bayari pagkahapon di naman mo tunga, di man naman mabayaran, ni wala mo ginansya. Mo na iga kahit tabo bisag sa gagmay. Samot na sa dagko nga negosyo no. Makalimot na ta, masayangan na ta sa ato ang kuan negosyo. Daapod gihapon sa diri ra gihapon ni sa amo ra gihapon sulod nga pamilya di na nang namo ibuti dala sa gawas no. Tining tuan na sa bangag sa kalutan ug bulawan. Sa adlong Sabado kami padulong panimba syapod. Nataguan na mo, naglukdo, nagbara o kala. Kaya kadulong sa bangag. Kay mahadlok siya nga anang Sabaduha. Mo pala'y pagkakita sa iyang mga kauban dahil di na isaba sa iyaha. So syempre, di na ginyabiyaan ang bangag. Antod, bisag Sabado. Ito na lang din siya. Si Hictoan, kay siya may finansel. Alam ka si kay siya, nga siya gafinan sa bangag. Unya, ang gatong tigalog, mo na'y makakuha. So mo nang di na kasimba. Mo nang ang kuan ani nga dili ta talikdan sa Ginoo pero kitay ni talikod sa Ginoo. Number 3, God will guide your steps. Proverbs 3:5, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw kay pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan mong bulhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. So naapod nino inani sa sulod sa pamilya naagyapon ni nga bisag unsa ka maayo nimong training sa sulod sa balay, sulod sa inyong kaparyentihan, mo'y namat-an pero pag naa nagali siya sa taas, musalig na siya sa iyang kaugalingon. Nami nakuan ani nga first year pa in taon niya. Attorney pero mura na siya attorney. Ang tanan niyang mga parente yan ang pangkakayon.
Yan ang gi-practice-practicean. First year pagali siya, kaya salig na siya sa iyang kaanan. Then, isa po ani, ang katong ako ang anak mo nang nabalhin ako nabalhin na mo kay eskwela sa CBI, kaya nakabarkada siya o kalibutan nun dyan kaayo. Hapit na gid siya. Kay gidala siya dito, ang sabot nila sa Kapitol lang kay mananaw concert, pero gidala siya dito sa isa ko nga imnanan, ato dapit, kanang dito dapit sa Prokya. Nya delikado man ay kay na diha nga street, kay naa diha ang mga bugoy, ang mga antanan. Ipasulod siya. Nya, ipasulod siya. Dili man gid siya mosulod, so nakabarug gid siya. Naghilak down siya, tingnan na siya. Kung dili man day ka mo di man day ka mosulod dili, wala na lang unta kaniwan sa amo. Pero man siya, ang atong sabot is mananaw ra man tag concert. Nya taon na akong anak, balay eskwelahan. Wala katuod unsa tong kaniha. Asa siya mo sakay rila. Asa siya dapit mo kuan. Luoy kun sa nagmahay jud kaayo mi sa tanan siya mga barkada no kay. Amo iya mga barkada kung naay mga assignments, kinanglan sa laptop sa balay sila magtingron tag 5, tag 1. Nya mo start na sila Sabado sa hapon, manguli, Domingo sa hapon. Nasa balay tanan pero naagid makaako giday. Nabiyaan giday nimo imong barkada nga inana nga dimo sabay. Mutuhilak akong anak. Anhi ko. Kuha ako diri. Ang among gikamahayan, giayo sila tarong sila tratar sa balay pero dapat unta adto nga time. Wala nila biyai. Antis wala ni abot niyang papa pero gibiyaan nila. Gibiyaan din nila. Ang bata taon ako dito, anyang siya lang isa, hilak kay. Hadlok na siya kay, unsa man dayni, ayaw pa na siya kalaag og gabi. So siya kabalung sa environment kong gabi. Promotong balhin na lang gid namo siya sa CBI. So God will guide your steps. Di you kabiyaan sa Ginoo kung adto na ka sa dautan. Number 4, God is your light in the darkness. So, Psalms 27:1, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug kaluwasan. Busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo mao akong dalampanan. Busa kinsa akong kasatalisanan. Usay makaingunta sa atong kaugalingon usay bitaw ni. Usa naman ning kinabuhi ahoy kanina nabitaw kanang anultiun nato nga kapait na ba kaya ni akong kapalaran ingit-ngit pa mas alkitran nana ba na murag amot lang o kinsa kahay wala gid ka testing ani mo ingon og kuan isud na gid kay sa matanan mura naa man kita man gid siguro tanan nga maka-experience. Number 5, God is our refuge and strength. And Psalms 46:1, ang Dios mao ang atong dalampanan ug kusog, andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Sa Isaiah 41:10, ayaw ka hadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw ka balaka kay ako mao ang Dios. Tig-unon ug tabangan ko ikaw, panalikdan ug luwason. So number 6, God is working all things for your good. In Romans 8:28, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan na niadtong nahigugma kanila. Number 7, God's plan is for you are good. In Jeremiah 29:11, gaingon, ako lamang ang nasayod sa akong laraw, alang kaninyong sa inyong kaugmaon ug ang inyong mga pangandoy. So, mo ni siya ang 7 ka promises of God nga ato ang tamdan, nga ato gining mabatunan. Number 1, God hears your prayers. Number 2, God will never leave you. Number 3, God will guide your steps. 4, God is your light in the darkness. Number 5, God is your refuge and strength. Number 6, God is working all things for your good. And number 7, God's plans for us are good. So, kung sa to atong pinakadakong saad o promise ni Jesus Christ nga maoy. Sa kanta pa nila kaganina nga atong gihandom sa atong kinabuhi. Nindot kay itong kanta kay natugma gito diri sa sa message. So, ang atong ginakandom is ang makaadto ug makapuyukta sa mansion nga gitagana alam ka nato ug makabatunta sa kinabuhi walay katapusan. Mao kini ang akong buhing pagampo. Happy Sabbath and God bless you. Amen.